What's up, everyone? Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Grounding Conversations is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Miss Universe Philippines 2026 press presentation on Monday. Sino-sino nga ba ngaangat? Sino-sino nga ba lulutang? At may mga in-expect pa ba tayo mga kandidata? Nasa na nga ba si Yana? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, so stay tuned. Hello guys, Joshua, Happy Hearts Day. Ivan, ano na? Yun nga yung tanong natin. Ano na nga ba? Hello everyone! Magandang gabi. My name again is Carl. Another live stream for tonight, February 14, 9:25 p.m. I am Mark Roma. Hello! Ayan ang pag-uusapan natin. M. Hates Micha. Happy Valentine's, sir. Pagkakabasa ko, happy birthday. Adi Ramirez, Iliana daw siya. Ay, pag-usapan natin yan mamaya. Joshua, simula na buksan sa Lunes. Loki, may kay date ka ba? Wale. Ano lang ako kanina, nag-errands, nag-gym, umuwi, gumawa na kung anik-anik. Tapos ngayon, live tayo. On a Saturday night, payday, weekend, Valentine's Day, sobrang traffic sa labas. Sabi ni Lee, cancel na yata ang MGI All-Stars. Wala pa naman silang confirmation. But yeah, anyway, sa lahat ng mga viewers natin, good evening again. So, ayun nga ang tanong kanina. Ano na nga ba? Ayun yung pag-uusapan natin. Ano na nga ba mangyayari sa Lunes? Lunes na ang press presentation or official confirmation ng mga delegates actually for the Miss Universe Philippines 2026. Sa tingin nyo, yung mga nakita natin sa estancia last week, o itong week lang, no? Sa tingin nyo, may mga madadagdag ba doon? May manggugulat pa ba? May manggugulat ba? May bigla bang lilitaw? Anong sa tingin nyo? Meron ba? Nakukutuban ba kayo? Yun yung aabangan natin. Pero yun nga, alas 3 mangyayari yung parade. Mall of Asia Arena, and then 5 p.m. City of Dreams naman. Yan. Sabi ni I am Mark Roma, wala na po. Kimi, top 5 picks mo sa MU page. Sige, mamaya. Pero paano kung may nanggulat, no? Yung alam niyo, yung hindi nakaatid ng contract signing. Kasi nga, syempre, busy. Conflict sa sked, may ginagawa, nakiusap na magsasign na lang ng contract on Monday. Pag nandun na mismo sa event. Sa tingin nyo, meron kaya, no? Ayun ang aabangan natin kasi baka meron. Sabi ni si Mama Jonas daw sa sali. Siguro si Liana yung pasabog, sabi ni Adi Ramirez. Sabi ni Ivan na kilala ko, actually nangyayari siya. Kung natatandaan nyo yung mga last time na contract signing, minsan may mga Philcom girls na bumubulaga sa mismong press presentation na wala sa contract signing. Yung mga nalilate ba? So, abangan natin kung may mambubulaga pa ba. Kasi baka hindi pa nga tapos ang bulagaan portion. Sabi ni Tom, who are the girls to watch? Marami-rami tayong i-wash out na girls. May mga nagawa na rin akong contents dun sa mga standouts ko during the contract signing. So yun, marami-rami din sila. Pero syempre, unang-una dyan yung mga kilala, yung mga heavy names. Like Bea Milan Widorsky, Bella Ismael, Nicole Borromeo, Roxy Bayens, yan, April Smith, ayan, yung mga newbies natin. Yan, sila yung mga i-watch out natin. Pero other than that, yung iba kasi, hindi pa na-hype sa social media. Kaya, hindi pa natin kilala. Pero, yan, once nag-start na rin naman yung patchet, napakita na sila. Napakilala na or yan, circulate yung mga photos, masasabi na rin natin want to watch out na rin sila. Yan, Sultan Kudarat actually. Sila din, Muntinlupa, Sultan Kudarat, Muntinlupa, Tarlac, Pampanga. Yan, madami rin sila. Ano po oras po magsisimula? 3 p.m. Kasi hindi ko alam kung may telecast sa YouTube yung 5 p.m. ha. So ang magiging outlet na lang natin dyan sa mga timbahay
YouTube, tapos ang channel sa mga media outlets din. Kasi last year, kung natatandaan nyo, yung nangyari dun sa Makati siyang, hindi siya nilive sa YouTube, delayed telecast na. So yung mga team bahay, nakapanood sila sa mga content creator na lang sa YouTube. Doon sila sa mga page na nakapanood kasi delayed yung telecast. So, this Monday, baka expect nyo na rin delayed yung telecast. Kung timbahay kayo, baka delayed yung telecast. Kasi usually, itong Empire, dinedelay nila yung telecast kasi naayos muna yung editing bago mismo i-broadcast dun sa YouTube channel nila. Yun yung hindi ko sure ha, pero yun, manage your expectations na lang kasi baka delayed ulit yung telecast. Yung parade, malamang hindi talaga siya na-telecast, mapapanood nyo lang siya sa mga nagla-live sa TikTok, sa YouTube, ganyan. Yung parade na mangyayari sa MOA, pero kung may chance kayo makapunta ng MOA, and then go ahead, you can go to MOA para makapanood or makita nyo personally yung mga girls. On Monday, shoota. On Monday. Pero yung sa City of Dreams, not sure ha kung live telecast or live broadcast siya sa YouTube. Pero for sure, delayed telecast siya. So, on 5 p.m. Monday, panigurado sa mga content creator lang kayo na magla-live makakapanood. Yun. Ayan, sabi ni Jobely, sorsogon daw si Iliana. Ayan nga, yung tanong natin kanina, baka may manggulat pa. Sa mga naghahanap kay Iliana, do wala naman talagang confirmation, even me, wala akong alam. Pero baka dun sa mga nag-hope na baka may Iliana, meron pa tayong last chance na, alam niyo yun, na mag-hope pa. Kasi baka naman pala, biglang dumating siya sa press presentation, baka nandun siya, no? So, yun ang aabangan natin. This is sa mga aabangan. So, sa mga nag-root kay Iliana or looking forward, meron pa tayo isang chance para, alam niyo yun, isang chance para, baka naman kasi, daan dun siya sa press presentation. Sabi ni Tom, who are the strong newbie? Who are the strong newbie? Sino ba? Currently, sa akin Newbie, Pampanga, and Tarlac. Silang dalawa, head to head sila. Other than that, yung pangatlo ko, Sultan Kudarat. Sultan Kudarat na o si Jen Rose Javier. Pang-apat, I would say, Summer Island, Catherine Wardell. Yan, mali lang yung sa content ko, mali yung sabi kong pangalan. But yeah, Catherine Wardell, Summer Island. Siguro siya yung pang-apat ko. Pang-lima, sino pang-lima? Pang-lima, siguro Scarlett de Mesa, Los Baños. Pang-lima, sino pang-lima? Pero mukhang silang apat, yung mga strongest na newbie. Yo. No heavyweight frontrunners na ba this year? Heavyweight frontrunners. When we say heavyweight frontrunners, like Atisa Manalo, yung bigat ng pangalan, no? Wala. Masasabi ko wala. Kaya nga parang alam niyo kung sumali si Iliana, this is the right time. Sana na sumali si Iliana kasi parang wala namang yung alam mo yung tinatanong nga kanina, heavyweight na names. May mga sinasabi nating malalakas, yung mga malalakas sila in their own ways kasi may recall or may bigat yung names sila. Like sina Bea Milan, sina Nicole. Pero hindi sila ganun alam mo yun, na heavyweight talaga. Nang katulad ni Atisa or ni Michelle or ni Pauline Amelings nung nagsisalihan sila during their respective years. Hindi ganon, di ba? Kaya nga parang ito talaga yung right time sana kay Iliana kung sumali siya kasi parang siya kung siya sumali sa Iliana ngayon, siya yung parang Atisa Manalo ngayon, di ba? Pero since wala nga, labo-labo talaga yung doon, yung lima ngayon. Yung lima, sino ba yung lima? Nicole Borromeo, Bea Milan Wodarski, Roxy Bayens, April Smith, ayan, sila naman. Bella Ismael, sila labo-labo sila. Yun talaga yung right time talaga. If ever nga, kaya dapat sana sumali si Iliana this year. Kasi baka pag sumali pa siya 2027, baka makasabay niya pa sina Krishna Gravides, or even CJ Piazza, or kung sino man mga niraralin siya, or nirurut niya Pauline Amelings. Mas labo-labo yan, mas mahihirapan talaga siya nung manalo. Diba? Kaya yun. Let's see sa Monday. Baka naman talaga may humabol. Maganda ba talaga si Tarlac or OA lang? Maganda siya.
maganda siya yung kasi 'di ba yun nga sabi natin subjective ang ganda, so kung nagagandahan ka sa mga morena, sa mga very Pinay ang features, magagandahan ka sa kanya. Pero kung ikaw yung tipong nagagandahan sa mga tisay, sa mga barbing tisay, baka negat sa'yo yung ganung beauty kasi nga 'di ba sabi nga natin beauty is subjective. Sabi ni Lilo Queens, si Maring Imelda ang lakas at nakakatakot. Yes, malakas siya, nakakatakot siya kasi alam natin kung paano mangain si Imelda Schweigert sa stage. Pero ngayon hindi mo, malakas siya pero hindi as in nandun. Parang kaya pang mapatumba nung ilan. Kaya hindi ka matatakot sa kanya pero alam mo may ibubuga siya. Ayan, may nagsabi nakakatakot pero attitude. Ano na rin naman yan, 10 years ago na. 10 years later, malamang naman nagbago na yung mga dapat magbago. No? Ivan, tuloy pa din daw sa sa Puerto Rico Miss Universe. Yes! Tuloy nga. Kasi kanina may nabasa rin akong confirmation na tuloy na nga ang Puerto Rico o ang Miss Universe sa Puerto Rico. Kaya, ano kaya nangyari? Nagkaayos na ba sila? Nagkaayos na ba yung organization? Yung government ng Puerto Rico, ano na ba yung mga dapat maisubmit, na aprubahan. Pero kasi di ba ang Puerto Rico parang probinsya din siya ng USA. So, yun, malamang naayos na yung mga dapat maayos. No? So, ayun ang abangan natin. At least maganda, Puerto Rico, malayo. Makakita tayo ibang bansa, hindi lang yung Thailand. So, sino nga ba yung papadala sa Puerto Rico? May mga, may mga fans pa rin ngayon na parang masama pa rin ang loob. Hindi pa rin nakaka-move on. Hindi siya nangyari na winning ni Fatima last year. Ang masasabi ko naman doon, mag-move on na tayo. Okay na yun. Nangyayari naman lahat ng mga ganito. Hindi lang naman sa Miss Universe, kundi sa lahat ng pageant. At baka yung mga sinaunang Miss Universe din, alam nyo yun, baka nangyari din naman yung ganito, pero nakalimutan na lang. Wala competition talaga to. So mag-move on na tayo. Hindi na rin naman papaalis si Fatima doon. Kahit na mangyari, nakakabit na sa kanya yung crown, nakakadera na siya doon. So yeah, mag-move on na tayo, mag-focus na tayo sa national pageant natin kasi yun yung papadala sa Puerto Rico. Yan! Si Iloilo City daw ang dark horse. Sino nagsabi nito? Iloilo Queen. Si Iloilo City, si Zesta Espinosa. Actually, Zesta Espinosa yung pangalan nun. Pero hindi ko siya, hindi ko siya masyadong naramdaman or baka hindi lang talaga ako nakakita ng mga videos niya or mga clip ng circle sa social media during the contract signing. Pero yun, abangan natin siya dito. Kung alam mo yun, kung kaya ba manlaban. Kaya hindi ko rin siya na-include sa listahan ko kasi hindi rin ako masyadong nakakita ng mga clips sa kanya. So wala akong mapag-anuhan ng kung kanina ko siya compare kung ano ba ganyan. Pero this coming Monday, makikita na natin siya personally. So mabibigay na natin yung verdict natin. Invited daw kaya si Fatima this year or hindi. Depende sa MUPH or sa Empire kung i-invite nila. Kunyari, na pag-decision nila, invite natin tong former queen. Kasi syempre, babayaran niya ng organization, ng local organization. So, yun. Kung napag-decision nila, sige, invite natin kasi magka-crown, diba? Di yun. Pero yun nga yung malaking tanong. Kung pag nandito ba sa Pilipinas, paano yung magiging salubong natin? Or pagtanggap ng mga fanis. Pero maganda yun maganda yung engagement pag dumating yun sa Pilipinas. Kasi nga, syempre, controversial. So, yeah, let's see. Sino po ang number 1 mo so far? Number 1 ko so far, ibigay ko na muna sa newbie. Kasi yung newbie, very raw. Alam mo yung very raw, hindi natin nakita from the past. Lahat na papakita niya, wow, kasi hindi natin nakita unlike sa mga lagi natin nakikita. So, ibibigay ko na muna sa newbie. So, I'll give it to Pampanga and Tarlac muna this time. Pero, pag after ng press presentation, tingnan natin kung sino yung magna-number 1. Siyempre, maglalabasan yung mga press presentation favorites, top picks, rankings. So, yan, tingnan natin. Sabi ni name si Nicole daw, kamukha ni Marian. Yes. Actually, in 2022 pa sinasabi niya yan Nakamukha daw siya ni Marian.
Ang sabi ni Iam Tolentino, parang kung walang Iliana ngayon, Sultan Kudarat at Taguig. Kung wala daw Iliana, Sultan Kudarat daw siya at Taguig. Malakas si Tarlac, Cebu, and La Union. Sabi ni Tom. Era, hello. Pupunta ka ba sa Monday, Era? Ano kaya eksena no, if ever nandito si Ate mo, Fatima? Yun nga ang hindi ko alam, Era. Pero syempre kami, or yung iba, or tayo, yung mga nakakaintindi, syempre, wapakals tayo. Same lang. Sabi ni Brian Jimenez, lahat po babaguhan bukod kay Nicole. Maraming, lahat po babaguhan. Maraming bakuhan. Marami din mga kagaya ni Nicole. Pero kasi marami pa tayong hindi kilala, guys. Yung mga nagkalit sa social media last time na sa contract signing, hindi lang yon. Marami pa mga girls dyan na dadagdag. Or I mean, makikita tayo sa press presentation. Kaya nga, yun nga, baka may Iliana talaga sa Monday. Ayun ang abangan natin. Malay nyo naman, no? Biglang may bumulagang Iliana. Nakapag-sign na pala si Yana ng contract prior dun sa engagement niya. Kasi di ba nasa Ilocos siya during that time na scheduled for contract signing. So conflict. So malay naman natin umabsent muna, nakapag-sign na pala or baka after yung press presentation nakapag-sign. So ayun abangan natin. Pero pag wala talaga, wala na talaga. Huwag na maghanap ng wala. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, ngayon talaga yung perfect timing na dapat sumali sana si Iliana. Kasi nga, wala naman talagang yun nga, sabi ko nga kanina, walang parang Atisa Manalo, Michelle D, or Pauline Amelix na parang sobrang hirap patumbahin. Parang, ito dapat yung taon niya. Ayun. Tapos isa pa, ang ganda ng track record niya ngayon sa organization. Kasi di ba nakikita niyo si Iliana, nagkatrabaho talaga sa org. Simula na nakoronahan siya second runner-up. After nun, lahat ng trabaho sa org, talagang ginagampanan niya, nagla-live selling siya for the Miss Universe Philippines, sa mga sponsors, sa PINA, nagla-live selling siya, sa mga judgings din, talaga lahat ginagawa niya. So, ang ganda talaga ng niya, ng record niya. Kumbaga sa estudyante, present lagi, valedictorian agad. Kasi nga, talaga nagtatrabaho. So, yung puntos na yun, di ba? So, yun. Pero kung wala talaga, hindi wala. Pero malay naman natin. So, yun nga, sabi ko nga dito. Huwag muna tayo walang pag-asa. Hanggang di pa natatapos ang Monday. So, abang-abang tayo ulit. Sabi ni BR si Pampanga during contract signing. Yung aura niya, parang international queen na bumisita sa Pinas. Correct naman talaga. Ang ilang komento kay Pampanga noon, hindi nila bet yung makeup, hindi nila yung bet yung damit or yung styling. Pero syempre dahil nga maganda yung physique ni girl, nalalamon talaga siya. No? So yun. Pero yun nga, minsan parang na Pampanga, parang ingit lang sa styling. No? Kasi baka ingat lang sa styling, no? Kasi nga minsan parang masitsempohan mo siya ng tamang styling ba o kasi yun yung nagiging comment kay Pampanga. Speaking of Pampanga, Ali Hetlad, lagi ko siya nakikita dito sa TikTok, naka-live siya. Yun. What if before flight ni Yana nakapirma na siya, diba? Yun nga, Era. O kaya baka, sige pipirmahan ko yan after ng event. Kasi nga, syempre sobrang busy. Tingnan natin. Pero isa ako sa mga nag-hope sana na may Iliana pa tayo makita. Sana talaga, di ba? Sa tingin niyo po, sino yung malakas ngayong edisyon? Pero yung malakas ngayong edisyon, wala ka pa kasi masabi talaga, guys. Wala pa. Si Bea, malakas siya physically. Yes, and yung physical, wala kang masasabi. Physically, sobrang Bea Milan-Wendorski talaga. Pero syempre, pag tayo na naglalaban-laban na kasi sila, may aangat at aangat talaga dyan. Kasi si Bea yung umangat, edi si Bea na, yung malakas. Pero sa physical appearance ni Bea, wala talaga na yung pagtatalunan. Hindi talaga siya may elbow. Kunyari nasa Miss Universe na siya sa Puerto Rico, hindi talaga siya may elbow. Kasi nga, ang ganda ng physique. So siya talaga. Pero syempre, ayun nga, like kung sinasabi, maglalaban-laban sila for national title.
Miss Universe Philippines pageant. So, di ba alam niyo naman, pag MUPH, kung sino yung angat na angat, siya yung nananalo. Paano kung malamon pa ng ibang girls? Syempre, iba manlalamon talaga yan. Si April Smith, manlalamon yan. Even Melda Schweighardt, Nicole Borromeo, lalo na. Alam niyo yung clout kay Nicole Borromeo, manlalamon talaga yan. Kaya parang hindi siya sure winner. Diba? Ayun, kaya ayun ang abangan natin. Pero ako so far, want to beat Bea Milano-Windorsky. Yes, Bea Milano-Windorsky ako. Hindi ko siya favorite, pero siya yung want to beat kasi. Siya yung want to beat. Actually, kahit pumasok si Eliana Kunyari, kahit pumasok si Eliana, si Bea Milano-Windorsky pa rin ang want to beat kasi nga, iba talaga yung aura. Tapos, syempre, communication skills kasi nga, native tongue niya, English. Mahirap talaga siya patumbahin. Pero, hindi sure na siya yun kasi nga, yun nga, pag nag-finals na, preliminary competition, pag nalamon siya nung iba, wala talaga. Representative daw ng Pampanga kung meron, guys, yun sa mga iba, yung naghahanap kayo, di ba, ng mga towns, ganyan, city, province. Abangan na lang nga sa Monday kasi yung iba hindi naman talaga naipakita sa social media last time. May picture sila na complete during the contract signing pero hindi pa yun. Ang unti nun, hindi pa yun kasi ang balita nga 60 plus ang girls Hindi pa yun. May mga hindi pa nakakaluwas, hindi dumating during the contract signing. Kasi nga syempre may mga prior commitments. So hindi pa yun. So marami pa mga names na lalabas on Monday. Nangyayari naman siya talaga every year. Kailan ba na uso yung mga contract signing na ganyan last year, di ba? Last year, yung mga girls, nagulat kayo, may mga lumitaw na ganito, na ganyan. Na hindi naman nag-abuse social media. Kaya, yun. Baka meron tayo sa Monday. If hindi ko lang MUPH, saan nyo siya nakikita? Cosmo. Actually, after nung kasi, di ba after ng Miss Universe Philippines, supranational yung sunod na magandang mapanalunan, no? Supranational, tapos Cosmo na. Actually, yung Cosmo, maganda na siya mapanalunan ngayon kasi maganda naman yung treatment ng Cosmo organization sa winners nila. Pumangit lang naman yung image ng Cosmo during the inaugural edition of the pageant kasi nga, hindi natin gusto yung nangyari or hindi natin gusto yung nangyari dun sa queen natin or even yung winner, hindi gusto ng karamihan talaga. Kaya pumangit yung image ng Cosmo. Pero ngayon, yung Rainy Chelsea, yung ganda ng treatment ng Cosmo organization. Kaya pangalawa siya sa magandang panalunan after MUPH for me, supranational and then Cosmo. Pero sadly, hindi ko nakikita si Nicole Borromeo sa supranational. So Cosmo talaga yung susunod sa kanya. At yun na yung pwede. Yun na. Hindi na pwede mag-charm or eco. It's either Cosmo. Si Bea naman, Bea Windorsky, supranational talaga kasi ganun yung hulma ng supranational. Or even kung iko-Cosmo siya, pwede din naman. Bagay din naman siya doon. Wala namang kaso, diba? So yun, doon lang sila talaga yung maglalaro sa Cosmo or supranational. Na ako sasabihin, Cosmo, kuya mababa ba? Hindi ba para mababa? Kasi nag-international si Nicole. Nangyari na lahat yon. Nangyari na kay Atisa Manalo yon, di ba? Kaya imposibleng hindi siya mangyayari. Kasi nangyari na yon. We've seen that before. Nangyari na siya kay Atisa. Kaya pwede yun mangyari kay Nicole Borromeo. Diba? Sabi ko, yan, taas si Nicole Borromeo. Nicole Borromeo, so want to beat Nicole Borromeo na yan. Nag-international yan, third runner-up. Pero nangyari siya kay Atisa na nag-Cosmo, kaya hindi malabong mangyari kay Nicole Borromeo. Even Bea Windorsky na sinasabing pang MUPH, nangyari na lahat ng pwedeng mangyari ng mga nakaraan. Kaya pwedeng ilagay din siya sa Supra, diba? Kaya, pero syempre, sobrang aga pa ngayon mag-predict, diba? So yeah, yun yung mga chance nila. Susunod doon sa Cosmo, Charm na, tsaka Eco International, diba? Charm, Eco International. Yung bahala na sila dun sa Charm tsaka sa Eco International. Si Roxy Bayens, it's either, alam niyo, para makaka-Charm or Eco International, parang ganyan. Yun.
May nagtagala may comment Pero di ba last 2024, in-offer kay Atisa ang Supra. Hindi ko alam kung confirmed yung in-offer yung supranational. Ang alam ko dyan sa balitang yan, Miss Universe or nothing. Pero, Miss Universe or nothing, pero walang sinabing specific na crown. And then, ang sabi lang dun sa interview, si Atisay mismo pumili ng Cosmo. Cosmo na lang, parang Cosmo sa akin. Walang sinabing Supra kabe. Alam ko walang sinabing ano. Ayun ang alam ko ayun ang alam ko. Kasi papapiliin lahat ng girls, di ba? Miss Universe or nothing. Yun nga, di ba? Yung kay Stacy. Nothing. Kaya wala nang binigay na crown sa kanya. Anong thoughts mo na ginagaya daw ng Cosmo yung advocacy ng Miss Earth? Yun, kung yun yung advocacy nila, yun na yun eh. Kasi di ba sasabihin, gumawa ka ng sarili mo advocacy para iba-iba tayo. So sobrang dami ng pageant ngayon, nagkakapare-pareho na sila. Wala naman masama magkapare-pareho. At least yung advocacy mo may naidudulot na maganda sa tao. Sa mamamayang Pilipino, sa lahat sa buong mundo. Wala naman masama doon. Basta nakakatulong ka. Kasi Hoda, basta may advocacy ka. Kasi yun yung yung kayang gawin ng mga beauty queens sa madali. Kasi mahirap sumabak sa gera. Hindi mo makasabak sa gera ang mga girls. So yun yung madali. Di yun na. Basta nakakatulong. Sabi ni Bolton, wala daw posting si Eliana about MUPH this year. Means abang-abang sa 17. 16 be. Pero yung last posting niya na sa MUPH, yung nakaputi siya. Diba? Yung ready for you. Tapos sinishare niya pa. Tapos ito, di ba, nagpaputi siya, ready for you, blah, blah, blah. Yun yung last posting niya about MUPH na nagbibigay ng hint. Tapos itong mga malalaking media outlet, like Inquirer, ganyan, or even GMA7 ata, or ABS-CBN, nire-repost din yun. Tapos pag nire-repost din ni Eliana. So bakit pa siya i-repost, diba, kung wala kang planning sumali? So yun nga, sabi nga natin. Let's see na lang, abangan na lang natin sa 16. Pero kung wala talaga, okay lang din naman. Hindi wala. Erson, how about Summer Island? Kanina pa natin din-discuss. Sabi ko nga po, ang Summer Island, si Catherine Wardell. Isa siya sa mga newbies na abangan natin. Pero currently, may ranking ako sa mga newbies. Pang-apat ko siya sa mga newbies. Pang-apat. Oo. Pang-apat. Pampanga, Alison Hetlat. Pangalawa, Tarlac, Marian Arellano. Pangatlo, Jen Rose Javier, Sultan Kudarat. Pang-apat, Catherine Wardell, Summer Island. Kasi nga, yun, ganda niya. Hindi lang basta maganda, matangkad. Sabi ni Lily Queens, Imelda, Universe or Nothing din. Sabi niya ba ni Imelda, hindi na siya pwede, may age limit pa ba sa Supra? Hanggang 35 ang Supra. Kasi kung hanggang 35 Supra, baka pwede pa siya doon. At pwede siya doon. Kung sakali. Ang Cosmo ba may age limit? Kasi kung wala, pwede rin siya doon. Oo, pwede din siya doon. Actually, si Imelda, pwede talaga siya sa kahit sa mo ilagay si Imelda. Ayun ang lalamon niyan sa stage. So, tingnan natin. Iba kasi hindi binibigyan ng chance si Imelda, pas na daw agad sila. Ay, may anak si Imelda. O nga, no? O nga pala, married ba siya? Or may baby lang? Kasi yung ibang pageant nga pala, hindi tumatanggap ng mga single mom or even may child na ganyan. So, o nga pala, no, Miss Universe or Nothing na lang kung gano'n. Anyways, ganun din yata ang nangyari daw kay Yana, hindi niya daw tinanggap yung ibang crowns. Yes po, yun din ang balita ko. Kaya na-i-appoint or na-place si Yana sa second runner-up kasi parang nag-Miss Universe or Nothing siya. Ganyan. Kaya nagulat kayo, di ba? Second runner-up, Iliana Aduana. O, dyan ka lang kasi Miss Universe or Nothing ka. Ayun ang alam ko din ha, hindi ko sure. Basta ko pa yung result ni Miss Cosmo kayo sa Miss Universe last 2025. Sabi ni Ivan. Totoo, no? Kaya nga buti talaga, naging maayos yung resulta ng Cosmo last year, di ba? Kaya kahit pa paano nahimasmasan tayo. Kasi kung hindi rin natin tanggap yung resulta ng Cosmo, edi double whammy na, no?
Parang ano nangyayari sa atin. Sabi ni Era, super tawa sa lagi sa M Pageantry. Super bunot niya yung caption ni Yana, ready for you. Pili ko Era, hindi lang naman si Yana yung pinatamaan dyan sa ready for you. Kasi marami mga beauty queens nito last time na gumamit ng ready for you na captions. Nababasa ko nga rin ibang comment ng mga panis na niloloko nila sa ganito, sa ganyan. Gamit ng gamit. Kaya nawala yung mga beauty queens na nagka-cloud chase kasi nako-call out sila. Kaya kung itong mga beauty queens na magka-cloud chase pa to, alam nila yung magiging consequences. Kaya dati nga, sinasabi ko lang sa live ko, sabi ko, imposibleng gawin niya ni Yana kung hindi siya sasali kasi ang pagkakaalam mo kay Yana, hindi yan cloud chaser. Imposibleng magpo-post siya tapos bilang hindi siya sasali. Kaya nga naniniwala pa rin ako. May lalabas na magugulat sa Monday. Malakas po ba si Bella? Malakas siya kasi Bella Ismael siya. Pero ito, no, ito, ewan ko baka papuntang Atisa route or direction si Bella Ismael. Kasi diba ito, yung pinakilala si Bella, syempre ingay ng pangalan, Bella Ismael siya. Malakas siya, ganyan, Bella Ismael. Pero yung contract signing event, nakita nyo naman yung ranking ng lahat. Or even yung komento ng karamihan. Diba, standouts, ganyan. Si Bella wala sa top 5, no. Parang nalamon siya ng ibang mga girls na umakyat sa listahan. So, baka hindi talaga siya nagpapasabog pa or what. Or ewan ko, ano ba. Pero kasi sabi ng mga nakakausap ko naman na laging nakikita si Bella, malakas siya in sense of, para kasi siyang si Arboni. Pag nakita mo siya sa isang kwarto, ganyan, Arboni, Gabriel daw ang atake. Siyempre, short-sighted siya, malalamon talaga siya pagdating sa physique, pero yung demeanor niya, yung aura niya, yung presensya niya, Arboni daw talaga. Now, yun ang hindi natin alam pag nag-start na tong pageant, pag ongoing na kung malalaman ba siya ng mga girls na fresh, bata, matatangkad, malalaki. Kasi nito parang, di ba, nasa dulo siya ng list. Pero let's see, pag nagkaroon ng mga challenges, kung mangunguna ba siya or what. Ngayon, mahirap pa magsabi kung malakas po ba si Bella. Pero yeah, malakas siya kasi nga Bella Ismael siya. Isabella Bella Rojas Ismael. Kaya nasa listahan yan. Tsaka syempre, well-funded yan. May pera, ganyan. So, lahat mabubuhos na. Ano sa mo kay Alison Hetland? Ayun nga, very raw si Ali. Hindi siya perfect. Maraming masasabi kay Ali. Ngayon pa nga lang sa comment section. Ang dami ng mga, kunyari yung mga fans ni ganito. Marami ng mga ibabatong negative kay Ali kasi nga nasasabi nila. Si Ali din, isa sa mga want to beat. Pag lumalabas si Ali, may mga masasabi ka talaga. Kasi nga, hindi naman talaga siya perfect. And naiintindihan natin kasi nga, newbie siya. Alam niyo, newbie, bagets. Pero nakikita mo yung potential. So, yun lang. Sana talaga kung sino man yung team niya. Kasi yung team niya talaga yung mag-i-ace ng lahat or magpapapanalo talaga kay Ali. Kasi sila yung nagde-decide kung ano yung gagawin nila kay Ali soon. So, ano ba masasabi natin? Kabugin ng team, ayusin ng team kung ano yung gagawin kay Ali. Kasi minsan hit or miss din yung mga styling niya. Pero other than that, palaban si Alison. Nasa team niya talaga yung magdadala sa kanya sa Ruro. Binibining Pilipinas, lakas daw ni Patricia Bird. Ayan ang abangan natin after nitong MUPH kasi BBP season na. Yes, doon siya ilalaban. Mag-sign up kaya si Iliana 60 pa. Ulit-ulit nga ako. Yung nga yung sinasabi natin. Tingnan lang natin. Ang una natin makikita dyan sa parada. Yung sa Mall of Asia. Again, sa Mall of Asia, yung parade, 3 p.m. yon. So, may mga time, may mga oras, malapit sa MOA. Pwede kayong pumunta doon para makita nyo yung mga girls. Now, kung timbahay tayo, wala kayong mapapanood na live telecast, live kineso sa YouTube kasi baka hindi naman siya i-live ng Empire. Pero yung mga favorite yung content creator yan sa TikTok, sa YouTube, yung mga media pages, magla-live sila. Doon nyo sila makikita. So abang-abang lang kayo at 3 p.m. sa mga timbahay. Pero sa mga magti-team live sa Mall of Asia Arena, doon nyo makikita. So yun yung unang event, doon nyo makikita kung may Iliana ba. If ever kung meron.
doon yung makikita sa parada. Siyempre, doon yung lilitaw. Pero kung wala, di wala. Huwag na maghanap ng wala. Pero sa tingin, sabi ni Wise, sa tingin niya may Iliana, naghuhupa din ako na baka meron. How about MU Summer Island? Yes, nasagot na natin yan kanina. Summer Island, wala akong masabi. Ayun din, same siguro with Ali kasi tangka din ito. Sa styling din tayo magkakatalo. Pero pinakabentahin ni Summer Island, syempre yung face niya. Yung mukha niya. Sana maganda maglakad. Hindi maluom. Pero yung sasabi ko nga, 4 sila na inabangan natin ng mga newbies. Or personally, bet ko for newbies, 4 sila. Tarlac, Pampanga, Summer Island, and Sultan Kudarat. By me ba ang MUPH? Yes. First or second week sa mga ini-schedule, yung mga schedule nila sa buhay, expect nyo na first or second week na May. Parang ganyan siya. Hindi siya April, basta first or second week of May. Wala pa siyang dates talaga. And it was daw by Bea Milan with Dorsky. Nasagot ko na yung kanina. Magti-team replay ka, pero yun yung una nating topic kanina nung first part ng live natin when it comes to Bea. Sabi ko, like ko sinasabi hanggang ngayon, so far, Bea yung want to be. At siya talaga yung want to be, pero hindi siya yung sure na winner. Pero siya yung want to be. How about Muntinlupa? Nandyan lang siya. Hindi siya yung alam nyo yon, yung si Adela. Hindi siya yung parang, siya yung number 1, number 2, number 3. Siya yung mga, ngayon number 4, number 5, or even 6, 7, 8. Pero lumalaban siya. Yung parang alam mo yun. Mapapansin mo siya kasi nga, meron talagang dating. Pero hindi siya, alam mo yun, parang hindi siya pa number 1. Pero lumalaban siya. At ang gusto kay Adela, matangka din siya. Hindi lang, alam mo yun, hindi lang pang runway talaga. Tangka din. Hindi naman pwede mag-appoint. Tagal lang. Hindi naman daw pwede mag-appoint na lang gaya ng sinasabi ng iba. Hindi naman pwede mag-appoint. Pwede naman kung ikaw yung local franchise holder. Kunyari, ako, hawak kayong franchise ng ganitong taon. Pwede man ako mag-appoint. Kasi nasa akin naman ang decision. Basta may franchise ako. Kahit i-appoint ko yung sarili ko, pwede. Basta kung magka-qualified ako sa requirements. Si Nicole daw, best choice. Sa MUPH, galing sa Q&A. Nicole, best choice sa MUPH, galing sa Q&A. Pero kay Nicole talaga, kailangan mo siya makitaan pa talaga ng pang Miss Universe na Miss Universe aura. Ang nakikita ko kasi kay Nicole hanggang ngayon, yung mga pa-sweet-sweet niya. Parang ang lambot, ang sweet. Kailangan mabago niya siguro yun. Maano niya lang yung sarili niya. Matweak, ganyan. Ito, di ba yung last outing nila, yung naka-color blue siya. Parang nakikita ko pa rin na Miss Universe, Miss International pa rin. Yun lang siguro. Hindi ko alam kung paano nila babaguhin ng team nila. Hindi ko alam kung ano ba babaguhin ba nila kasi mahirap din kasi naalala niya si Atisa. From International to Universe in 2024, binago nila si Atisa. Tapos yun, ginawa nilang fierce kasi sa Latin soil laban. Ginawa nilang fierce, laging natapang na makeup. Pero yung natalo si Atisa lang sinisi kasi ba't binago pa. Kaya ng 2025 yung route ni Atisa parang normala na lang, international pa rin, malambot. So ewan ko kay Nicole Borromeo kung ano may gagawin nila para lang malihis dun sa international na tingin or appeal. Yun ang ewan ko. At yung magiging challenge sa kanya kay Borromeo, yun yung malaking challenge. Lakas daw ni Iloilo. Abangan natin yan kasi wala akong masabi kay Iloilo City kasi hindi ko nga siya nakita recently sa contract signing. Hindi siya masyadong na-pick up sa social media si Iloilo City, so wala rin akong masabi. At hindi siya masyadong pick up sa social media. Let pumapasok na sobrang importante talaga na pick up ka sa social media pag ikaw yung candidates. Kasi usually lahat naman ng mga fans tutok lang sa social media, hindi sa live. So para makagain ka na maraming support, clout or engagement, kailangan babad
ka sa social media, lalo na pag nag-start na yung mga events. Babad sa arawan si Nico. Ang lakas ng Batangas ngayon. Speaking of Batangas, yes, pumasok siya sa pick ko. Kathleen, ang last name niya, basta yun si Batangas. Pumasok siya sa picks ko kasi may something din naman sa kanya. Pag nakita mo siya sa mga photos or videos, mukhang hindi nagpapalamon. And yeah, malay nyo naman sa mga nag-root sa Batangas every year or every edition, malay nyo this time makapasok na ang province ng Batangas sa semis. Sa tingin nyo kasali po si Liana, napaulit-ulit to tayo. Why do I feel like labanan ng first runner-up? Why do I feel like labanan for first runner-up this year? Bea is just on a different league. Hindi, baby brain. Hindi mo masabing si Bea yan eh. Yung mga nagsasabing tapos na ang laban. Bea Milan Windorski yan. Tapos na ang laban. Siya yung want to beat pero hindi mo nga hindi talaga. Hindi pa siya. Na parang first runner-up na pinaglalabanan. Hindi ganon. Ewan ko baka ako lang pero hindi ganon yung napipil ko. Na first runner-up na pinaglalabanan si Bea. Hindi. Kaya nga, labo-labo pa rin sila eh. Sana yung balik na Eliza Malinaw and babalik daw na Eliza. Hindi, parang feeling ko hindi na magbabalik yan. Pero of course, mas maganda masasaba ka muna sa MU page para mas mahasa pa. Sabi ni Ivan. Pero of course, mas maganda pagsasaba ka muna sa MU page para mas mahasa pa. Training ground. Ba? Tama? Celeste na lang atake sa Sultan Kudarat. Siguro yung sa first outing niya yung styling, Celeste. Siya yung reference, si Celeste. Pero syempre, hindi ka pwedeng araw-araw Celeste yung atake, di ba? Kailangan mag-iba-iba ka. Pero shoutout sa kanyang style is Edge Puno. Galing-galing talaga. Pero wildcard hindi ba star sa Iloilo Province this year? Talaga? Wildcard. Wildcard. So, Iloilo Province si Hutay. Nikki Hutay or Nikki Jutay. Dalawa kasi sila. Iloilo Province. Sa Iloilo City, si Zesta. Pero currently kasi si Zesta, kung si Zesta yung tinutukoy mo, Zesta Espinosa, Iloilo City, hindi siya frontrunner status. Pagdating sa mga newbie, kasi sa newbie, ang frontrunner status, dalawa pa lang sa Tarlac and Pampanga. The rest, mga dark horses. Kailan ang meet and greet? Monday. Meet and greet talaga. Meet and greet Monday. Chicharon, Tacloban daw. Tingnan natin. Wala pa siya sa radar. Lahat naman, wala pa rin siya sa radar ng lahat. Pero, let's see kung hanggang saan. Yes, province. Ano bang pronounce doon? Jutay? Pag Jutay kasi Jutsu yung Jutay o Hutay? Kamigin, sabi ni Zaim. Tingnan ko pa si Kamigin. Pero yung iba nasa pics si Kamigin. Kasi siguro there's something with Kamigin. Pero hindi ko pa kasi siya nakikita personally. So wala rin akong masabi. Albay or something with Albay. Kian, bet niyo po ba sa Albay? Hindi ko pa rin kasi siya nakikita personally, so wala rin akong masi. Hirap naman pag sa social media lang natin hinusgahan. Si Pauline yung sabi ni Diva Star na hindi tutuloy sa MUPH, di ba? Batuay. Yung Pauline, inisplok din kasi to sa akin, pero yun nga, sabi daw ni Diva Star. Pero ang alam ko kasi dito sa Pauline daw na dapat tutuloy. Dapat siya talagang mag-represent ng isang taon na to. Pero hindi siya tumuloy. Hindi ko alam yung reason. Kaya yung isang babae na lang nag-represent ng taon. Parang gano'n ang splok sa akin. Pero yeah, dapat siya daw yun. Magkasing tangkad lang daw si Iloilo Province at La Union. Magkasing tangkad lang kasi sa Iloilo Province at La Union. Hindi ko pa po alam Iloilo Queens, hindi ko pa nakikita si Nikki Lynn Jutay in person Pero on Monday, sige, tingnan natin kung sino yung mukhang hindi nalalamon on Monday.
So, yon Monday, press presentation. So, may mga kanya-kanya na tayong bets. So, tingnan natin kung yung mga kanya-kanya yung bets. Kanya-kanya nating bets ay hindi malalamon. Pero sa tingin nyo, sino ba yung mga hindi malalamon dyan? Sabi ni Ellie, Batangas daw. So, sabi ni Ivan sa press presentation, nare-reveal ang mga new format. Yes, for sure may mga special announcements dyan. So, ayun ang abangan natin. Maharut, what time event sa MOA? 3 p.m. Kung pupunta ka sa MOA, siguro mga 2 p.m. dapat nandun ka na. Doon lang yan sa ginaganapan ng parada ng mga queens. Doon lang ang abang-abang portion. Yung iba siguro hindi makapunta kasi Monday, weekdays may pasok. So, yeah, kung may time, makikita niyo mga girls. Malapitan. Iliana daw hindi nagpapalamon, sabi ni si Kaliut. Hindi. Ready for Puerto Rico na daw si Bea Windorski. Sabi ni Erson. Siyempre ready na, may passport na agad ng US eh. Wala nang hirap ang organization, may US passport agad, di ba? Sultan Kudarat daw face card. Sultan Kudarat I have Pakistani, kung hindi ako nagkakamali. Kaya, talaga siya, face card talaga. And yun, maaga siya napansin sa competition. Kasi nga, gawa nga nung aura niya, eksena niya, during the contract signing, na-pick up agad siya sa social media, kumalat yung mga videos and photos niya. Yun. Pero syempre, di ba, unknown siya, no? May sash factor lang siguro siya kasi Sultan Kudarat gawa ng naiwang mark ni Chelsea last year. Pero kung tutusin, unknown naman talaga si girl. Pero dahil nga maganda yung na iwang mark during the contract signing kasi nga maganda yung styling niya, bata siya, ang ganda niya. Kaya yun, mabilis nag-circulate sa social media name niya tsaka yung candidacy niya. So yun yung maganda talaga. Sabi nila Queens Negros Oriental daw si Fatima Alsowen. Yes, isa siya sa mga abangan natin pero as of now, yeah. Repeater yung category niya kasi 'di ba? Repeater yung category niya kasi in 2016, isa siya Miss Philippines Earth. Nanalo siyang Elemental Crown, kabatch niya si Imelda Schweighardt. Ano niya? Ano sila? Magkakabatch, court siya ni Imelda Schweighardt. Pero after na, hindi na nagbalik in pageantry si Alsowen. Now, 10 years later, nagbabalik siya. Then, okay naman siya physically. Pero let's see kung kung hindi rin ba siya malalamon or what. Kasi baka may tendency na baka pag nagsama-sama sila, malamon din siya. Pero as of now, hindi ba siya masasabing frontrunner pagdating sa newbie. Kasi as of now, ang frontrunner lang talaga pagdating sa mga newbies or papunta na sa frontrunner status pagdating sa newbies ay sina Pampanga, sina Tarlac, sina Sultan Kudarat, at si Summer Island. 4 lang sila as of now na papuntang frontrunners. Pero pag nag-progress na tayo, baka naman may mga biglang frontrunners pala to or frontrunner pala to. Pero ano ba gusto nyo? Frontrunner or dark horse, diba? Yung iba naman gusto sa route ng pagiging dark horse. Dark horse na lang tayong lahat. Kuya, ilan po ba lahat ng delegates this year? Kasi ang balita ko last time 60 plus. Kaya baka may mga girls pa na makita pa tayo. Kasi konti lang yung nakita niyo sa picture, diba? Kasi may group picture sila from contract signing day 1 and contract signing day 2. May group picture. So, baka marami pang dumating sa Monday. Let's see. Do you consider Imelda as frontrunner? Imelda's frontrunner. Diba Imelda, siya, former queen, may title. Former queen siya, may title, pero hindi Hindi. Parang nandyan lang siya. Ano ba tawag sa parang nandyan lang siya? Ano ba tawag sa parang nandyan lang siya? Ano bang term doon? Nakalimutan ko lang yung term. Yung nandyan lang siya. Diba frontrunner, dark horse, emerging frontrunner. Ang mga emerging frontrunner, sila yung mga dating yung mga dark horse.
na napapansin na. Dormant. Dormant pa. May term dun eh. Yung parang, kasi di ba hindi naman talaga frontrunner? Kasi may clout lang, may pangalan kasi former po yun. Pero hindi siya frontrunner eh. Hindi man dark horse. Dormant. Basta nasa gitna. Abangers. Ay, oo nga, may mga nakaabang lang sa corona. Oo, may mga ganyan tayong queens eh. Mga nakaabang lang. Na pag hindi mo ginalingan, sila yung mga snatch. Oo, pwede. Abangers. Pero may term pa dyan eh. Pero may mga ganyan nga. Yung pag hindi mo ginalingan, ito yung mga snatch ng corona. Pantabla. Oo. Like for example, yung katatapos lang ng Miss World Philippines, like yung sinasabi si Pampanga, ang pag hindi ginalingan ng dalawa, si Pampanga ang kukuha dyan. Eh, ginalingan ng mga, hindi, ginalingan naman ni J. Bilin tsaka ni, ginalingan na J. Bilin tsaka ni Valerie West. Pero yun nga, dahil hindi talaga umubra kay Pampanga, runner-up siya. So, para siyang ganon, yung kung hindi gagalingan ng mga nandyan sa tuktok, siya yung kukuha. Pero kung nakuha na nasa tuktok, runner-up lang yung labas niya. So, para siyang ganon. Ilan pa corona ngayon? Same pa din. Wala naman sinabing bagong corona eh. Imelda is like Chanel Thomas. Yun. Oo, pwede din. Yung parang, diba Chanel Thomas? Okay, Chanel Thomas siya. Ganyan. Chanel Thomas. Supranational ako. Nag-semis ako sa Supra. Ganyan. Nag-semis ako sa Supra. Pero pagdating sa so-so lang. So, parang ganun siya. Oo, ganun. Pero, syempre, mag-semis siya. Underrated ba? Underrated tawag doon, Kuya Carl. Pwede. Underrated front runner. Pwede. Oh, underrated front runner. Emerging front runner, underrated front runner, dark horse. Yun. Oh, pwede. Kung hindi manalo yung page ni Nicole, Bisan Shopit, Kuya Carl, Cosmo. Sabi ko na din kanina, Cosmo. Kasi mukha siyang hindi pang supranational. Cosmo. Kaya may comment si Liana, comeback daw sa isang post. Yun na nga sinasabi ko, yung mga pag-ganyan-ganyan ni Iliana, imposible nagka-clout yan. Kasi knowing Iliana, hindi ko siya kilalang clout chaser yan. Pero syempre, kung wala talaga sa Monday, baka cloud chaser. Kaya tingnan na lang natin, abangan na lang natin. Pero niniwala talaga ako, knowing Iliana, hindi talaga yung cloud chaser. Ganda lang kasi ng styling daw ni Imelda. Pero mas lalong bumata si Imelda ngayon. Abangan ko nga. Kaya nga, isa yun sa mga inaabangan ko ngayon, paano yung Imelda eh. Kasi mas lalong bumata siya ngayon eh. Pero yun nga, limited lang kasi yung crowns na pwede, or crown, pwede kay Imelda. Kasi nga, may baby na siya. Hindi ko lang sure kung married ba or ano siya, single ba, pero may baby na siya. Tsaka syempre yung age. So baka Miss Universe natin na lang talaga siya. Fit si Bella sa Cosmo, galing kasi sa com skills, pwede din. Pwede din, oo. Pero kasi baka gusto na sa Cosmo, guys, yung matatangkad na yung mga malalaking babae. Kasi si Indonesia, same with USA, si Linquist, mahabang mga babae yung lalaki. Baka yun yung bet nila. Pag malaki kang babae at nakakakuda ka pa sa beklaban, baka yun yung gusto nila. Kaya baka lang hindi mag-fit si Bella for Cosmo. Kasi baka ang bet nila matatangkad, mahaba, at kaya makipagbuksan sa beklaban. Baka lang ha. Kasi second year pa lang naman ng pageant. Kaya kung may, di ba, si Chelsea first runner-up. So kung parang gusto natin i-aim yung crown for the third edition ng Cosmo, gusto makuha ng Pilipinas, si Nicole yung best fit doon. O kaya si Windorski. Ayaw manala. Baka si Windorski talaga. Di ba? Gusto natin makuha ang Cosmo kasi first runner-up si Chelsea, konti na lang. So, kailangan magpadala tayo ng solid. Ang susunod sa kanila, dun sa roster natin ngayon, so solid. Ang susunod, si Windorski, siya kasi Borromeo. Yan talaga yung dalawa. Tsaka yung yung People's Queen ba, yung sikat sa Pilipinas. Kasi diba, si Chelsea sikat sa Pilipinas, si Atisa sikat sa Pilipinas.
Si Chelsea sikat sa Pilipinas, galing silang binibining Pilipinas. Si Nicole Borromeo nga talaga yung fit sa Cosmo. Baka doon talaga siya ilagay, no? Cosmo, no? Kasi di ba kadalaman nilalagay sa Cosmo, di ba, yung mga sikat dito sa Pinas, yung may mga, ang laki ng fan base kasi nampisa ni Atisa. Baka nga din ilagay si, si Borromeo, no? Wala namang kaso, nabanggit ko na rin kanina sa first part ng live ko, sabi ko walang kaso kung sa Cosmo kasi maganda naman na ngayon yung pageant. Diba? Maganda naman na ngayon yung pageant ng Cosmo. Saan daw pwede sa Tarlac? Kung hindi Miss Universe, supranational. Oo, supranational. Kasi pero tingnan natin itong magiging laban ni Katrina. Kasi maganda yung naging laban ni Tara last time. Si Tara Valencia, si Katrina Legado magkakahulma. Si Arellano, isang hulmahan silang tatlo para mga pinagbiak. So tingnan natin kung ubra yung gano'n. Let's see. Kung Iliana MVP comeback siya, si Bea for Supra na lang. Si Bea pwede, oo. Wala tayong pagtatalunan kung magsusupra si Bea. Si Bea, di ba, usang hulmahan din sila nila Valencia, nila Legado. Yan. Oo, ganun ang supri. Ganun talaga, di ba, yung mga modelist. Baka ibigay dyan ng bigla ang supranational kay kunyari si Bea, yung nasa Miss Supranational, baka ibigay dyan yung corona. Sobrang supra crown worthy siya. Kaya nga pwedeng siya yung pwede rin siyang ilagay sa supranational ng Empire. Kasi syempre itong Empire mag-strategize yan. Kailangan natin makuha itong crown ng Supra or ng Cosmos. Sino ilalagay natin dyan? Hindi ka maglalagay dyan ng puchu-puchu. Kaya pwedeng ilagay nila yan dyan. Ayan. Tingnan natin yan. So daw bagay si Pampanga naman. Supra din. Supra na, syempre. Yun na yung mga modelist na girls. Yung mga statuettes, di ba? Alam niyo naman yung mga statuettes ngayon, tsaka yung mga modelist sa roster this year. Ba't palalayo? Eh, di sa Supra na ilagay. Kasi yun yung prototype ng Supra. Yung mga modelist. Pero yun nga, abangan muna namin kung ano yung magiging journey ni Legado, ni Kat Legado for Supra this June. Kasi kung mataas yung placement niya, ibig sabihin ganung hulma yung gusto or mag-e-effect or uubra pagdating sa Supra. Yung Iliana, kanina ko pa sinasagot yan. Ang dami ko na nasabi kay Iliana, pero yun nga, this live, kay Iliana talaga to main ng main ng topic ng live na to or main ng mga thoughts ko kanina about Iliana. Kung ano ba kung may magpapakitang Iliana sa Monday, question mark. Yun. Iliana on Monday, question. Yung natin, topic talaga. Pero yung sa mga na-late, guys, i-repost ko din to sa aking YouTube, Carl Loyola, and then my Facebook, Carl Loyola din. And magkikita-kita tayo sa Monday, sa mga pupunta sa MOA sa Monday, magkikita-kita tayo sa City of Dreams. See you on Monday. At bago yun, Happy Valentine's pala Saturday. Yeah, Saturday, Happy Valentine's. Pray for Cubao, pray for Guadalupe, pray for Pasig. Happy Valentine's Day. Sabi ni Pet Simulator Gaming, para nawala daw ang clout kay Roxy. Kaya kay Bella, nabanggit ko din to kanina sa first part ng live. Sabi ko nga rin kanina. Nakita nyo naman din kasi yung mga picks, di ba? Kaliwat ka ng mga top picks ngayon. Pre-arrival hot picks, contract signing hot picks, kaliwat ka lang sila. Pero itong dalawa, hindi sila umakyat sa listahan. Kasi parang na-elbow sila ni... So, naka-elbow dito? Si Pampanga, si Tarlac, Sultan Kudarat. Na-elbow sila sa listahan, di ba? Alam niyo yan kasi nakatutok naman kayo sa mga pages ngayon or even sa mga favorite yung content creators or vloggers. Yun nga, parang hindi sila umubra na wala yung cloud. Sabi ko nga kanina sa first part ng live ko. Kasi during the contract signing, sobrang simple lang din naman nila. Karamihan sa mga naging comments sa kanila about their styling,
dresses, na bakit daw ganon, hindi appropriate sa event, or what, or parang, yun nga, walang masyadong eksena, ganyan yun ang karamihan na naging comments sa kanila. So sabi ko nga kanina, baka yung route nila, baka papunta kayo Atisa na route na kailangan hindi tayo pinag-uusapan. Kailangan hindi malaki yung alam mo yun, yung hindi tayo matunog kasi doon tayo pagdating sa mga events na matutunog magmamatter, kailangan doon tayo magpapasabog. Baka ganun lang yung route nila. Pero kung hindi talaga, baka hindi talaga umuubra or baka hindi talaga nila nakaya. Kasi unang outings pa lang naman nila to. Baka hindi talaga kaya. Pero yun nga, abangan natin. Kasi baka naman pala makaya. Pero kasi nga, itong mga newbies nga kasi natin, mga palaban. Yung mga spot na dapat nga nasa kanila, nakuha nga ng spot ng mga newbies. Like for example, Pampanga, Tarlac, and Sultan Kudarat. Nakuha nilang 3. Kaya, let's see, abangan natin kung hanggang saan sila maglalast. Kasi yun nga, di ba dapat sila yung spot nila dapat yun, pero ngayon ang lumalabas, ang naglalaban-laban sila Union, si Nicole Borromeo, si Pampanga, si Tarlac, and even si Sultan Kudarat, silang 5 naglalaban din. The rest, April Smith na kung sino pa, labo-labo na sila sa 7, 8, 9 din. Sila hindi lumalabas, pero ngayon lang naman yun, maaga pa naman. Pero tingnan natin pag kasi di ba may mga challenges, tingnan natin kung sino yung mga angat sa challenges. Pero kasi, first impression last, di ba? First impression last, di ba? Pag ikaw yung nasa listahan ngayon, pag tumagal, ikaw pa rin yan. Ikaw pa rin yan. Alam mo yun, nakuha nyo na yung simpatya, ikaw pa rin ang laging ilalagay dyan. Kaya, yun, tingnan natin kung paano yung mga laban nila. Kasi may mga strategy naman yan strategies, kanya-kanya silang eksena. For sure, may dark horse na magkakaroon na, sabi ni John Audrey. Yes! Paano ba dark horse? Yung sobrang dark horse, hindi ako naniniwala sa sobrang dark horse. Kasi yung mga dark horse na sinasabi natin, hindi sila yung sobrang dark horse, sila yung mga nakaabang. Nandyan lang. Like for example, Bea Gomez. Si Bea Gomez, yes, dark horse siya. Sinasabi natin dark horse siya. Pero hindi siya yung sobrang dark horse. Nakaabang lang siya. Si Bea Gomez during that year, naglalaro siya sa 5, 6, 7. Ganun siya. So, sino ba yung mga naglalaro ngayon sa 5, 6, 7? Ganyan. Chelsea Manalo, hindi mo rin siya masabing dark horse kasi nga si Chelsea, umaakit yan sa listahan, number 5 yan, minsan 4, bababa ulit, 7, 8, 9, bababa ulit. Hindi siya yung nasa 11, 12, 13, yan. Nasa gitna lang siya. Kaya kung sino yung mga nasa gitnang girls, sila yung makonsider mas dark horse for the crown. Pero yung dark horse na hindi mo alam kung saan nanggaling, parang never pa siya nangyayari. Even yung katatapos lang na Miss World Philippines, si Asia Simpson, hindi mo naman masabi ding dark horse siya, pero hindi siya yung dark horse. Si Asia Simpson, naglalaro sa gitna ng mga listahan. Kaya kung sino yung mga girls na gano'n. But whether the boss chooses a dark horse or a front runner, depends on who performs, sabi ni Ivan. Yes. Kuya, do you think mas malakas ang batch na ito? Sabi ni Hannahverse, hindi. Sabi ni Hannahverse, Kuya, do you think na mas malakas ang batch na ito? Parang hindi. Parang 2024 yung sino ba yung malakas na batch? Though, may kanya-kanya silang every year. May kanya-kanya silang i-offer every year. Pero for me, siguro 2024 kasi nandun si Atisa Manalo, si Macgary, Stacey Gabriel. Tama ba? Hindi. 2025 na lang pala kasi nandun si Winwin Marquez, si Katrina Legado, Iliana Aduana, Chelsea Fernandez. Na magsama-sama nila. Ano ba? 2025 na lang. Oo. 2025 na lang kasi napagsama-sama nila yung mga heavy names, title holder dito sa Philippines. 2025 na lang. And bukod doon sa napagsama-sama nila yung 2025, maraming mga newbies na magagaling doon. Like Tyra Goldman, Gwen Soriano, Jarina Sandu, yung mga yan, Amanda Russo, yun. So, I'll go for 2025 na lang. 2023 daw kasi andun si CJ Pauline and MMD.
CJ Pauline and MMD, Krishna. Ilan lang sila doon, apat lang na naglaban. Apat lang sila naglaban doon. Other than that, Angelic Manto, Emmanuel Vera, Claisa Castro. Pero parang hindi niya matalbugan tong last edition. Ewan ko lang, for me lang ha. Yeah, I'll go for 2025 na lang. Tiara Holics, yes, see you po on Monday. John Ray, Eloisa, yes, Eloisa Gabi last year, nakalimutan ko. 7.7 million views daw ang Miss Universe Philippines 2025, yung live sa YouTube. Yes. Wait lang. Pero mas masaya daw talaga yung Atisa versus Alexi. Frontrunners, yes. Opo, at sobrang laki ng engagement doon, grabe. Sa mga content creators doon during the 2024 edition, content creators, yung mga monetize, sobrang laki ng kinita nila during that year. Yung paglalo na ang content bakbakang Atisa Manalo and Alexi Brooks, ang alam ko sobrang laki daw talaga ng engagement during that edition. So kung monetize ka during that year, tapos sila yung lagi mong content, sobrang laki ng kinita nila. Yun talaga. Gagawa ka lang mga issue na ipapost mo lang sa Reels. Ang laki daw talaga ng kita, lalo na pag si Atisa at si Alexei nandun sa videos. Tsaka syempre during that year kasi unang labas ni Atisa as a Miss Universe Philippines contestant. Di ba, matagal siyang inabangan. Then 6 years later, bumalik siya 2024. Yung una ulit na nakita si Atisa. Kaya ganun nahumaling talaga at ganun kalaki yung engagement kating kay Atisa. Dane, hello, happy Valentine's Day. Mas toxic daw kasi yung fans ng 2024, sabi ni Maharot. Mas toxic. Parang pagdating sa pageant dito sa Pilipinas, ang Earth Philippines lang hindi binabash ang winner. Ang Earth Philippines lang hindi daw binabash ang winner. Siguro kasi hindi rin ganun katutok may mga tao. I mean, hindi ganun kadami ang tutok pagdating sa Miss Earth, kaya hindi siya ganun binabash. Unlike sa MU page na parang halos lahat, doon umiikot ang mundo. Kaya konting kibot. Yun. Kuya, sila daw yung Miss Earth na binarel. Actually, nabasa ko nga yan. Nakakalungkot man. Ano siya, runner-up nung 2013 sa Miss Earth Philippines. Nangyari siya sa Isabela. Hindi ko alam yung full name niya. Pero yun nga yung nangyari. Sabi ni Ivan Alecto sa MUPH na awaited talaga. Kate, kailan kaya ang comeback ni Stacy? Actually, naririnig ko talaga dahil sa salita si Stacy ngayon, pero parang umurong. Pero hindi ko alam kung sure yun or kung totoo yung balitang yun lang narinig ko sa mga sabi-sabi. Kaya Lexi naman, grabe yung pagkaangat, newbie frontrunner agad, sabi ni Pet. Oo nga, grabe din yung ni Alexi, yung time niya, no? Simula na nanalo siya ng Miss Iloilo, grabe yung engagement niya noong 2024. Grabe talaga. Din, sabi din, feel ko matras si Iliana tal kay Bea. Timing siguro. Hindi ka sure din. Ano ba masangat in recent years? Miss World Philippines, Binibining Pilipinas. Binibini pa rin, Archer. Kasi ang Miss World Philippines recent years, parang hindi naman sila every year. Every other year sila, for example, yung time ni Krishna 2024 and then 2026 na lang sila. Unlike Binibining Pilipinas, every year sila nagdadaos ng pageant kasi hodang ang international crown, yung top crown nila ilalaban pa next year. Tapos ang mga request ng mga fans, itigil na muna ang edition na yun itigil na muna ang edition this year para humabol yung winner. Para alam mo yun, mag-align na yung winner dun sa mismong international pageant. Hindi nila ginagawa. Kasi every year pa rin sila nagpa-pageant. So, I'll go for Binibining Pilipinas. Thoughts for Cebu Province. Nicole Borromeo. Nasagot ko na rin yan. Dowry. Kanina. Nasagot ko na.
Hanggang 16 po ba yung contract signing? Hindi naman hanggang 16 kasi 16 press presentation na. Pero ang contract signing kasi, anytime naman pwede ka mag-sign ng contract. As long na sure kang sasali ka. For example, ako, nakabili ko, naulang ng franchise. And then pumayag naman yung organization based sa usapan namin. Sige, mag-send ka ng candidate. O, pirma ka ng kontrata. Pwede naman yun. Pero, depende. Yes, Dane! Bounce na ako, bye-bye. Happy Valentine's. Sultan ko dalat ng ala Chelsea Cortez sa Lux. Sabi ni Escalona Lawrence. Yes. Rabia po ba Dark Horse? Yes, pero yun din. Dark Horse siya, pero nandun siya. May recall na sa name niya. May cloud. Nandun siya sa listahan, pero hindi pa top crown. Ganong Dark Horse. Parang nag-hint ka na sa akin niya. Hindi po ako nag-hint. Sino na owner ng MU ngayon, Kuya Carlo? Owner ng MU yun pa din. Kasi wala namang issue lumabas na okay, bago na yung owner. Wala naman yun pa din. Matutuloy po ba sa Puerto Rico? Tuloy na tuloy. Kasi latest na update, nag-confirm na ang Puerto Rico. So, if yes daw, sino kaya ang prototype doon? I'll go sa mga babaeng matangkad, kahit sino basta matatangkad. So, babaeng matatangkad na mga morena, very Pinay. Very Pinay looking. Baka ma-cooking show daw again. Wala na tayong guys magagawa sa cooking show. Again, yung cooking show, parte talaga yan ng competition. Kasi 'di ba, babasa ko nga ulit mga comments. Hindi ba nadadala? Sasali pa rin ba? Hindi ba nadadala? Ganyan naman nababasa ko. Yung mga nagsasabi ng mga hindi passion panis. Kasi alam niyo naman ang Miss Universe, 'di ba? Parang 70 plus years na sila nandyan. So, itong mga cooking show, ganyan-ganyan, nangyayari na yan kahit dati pa hindi pa tayo pinapanganak. Pero ito pa rin sila. So, magpapadala talaga tayo ng delay. This is a competition. Kasi kung hindi ka magpapadala, edi wala. Edi end na. Tapos na ang laban. Parang Olympics, diba? Sa mga Olympics, nagsabi rin naman ng mga dayaan, ganyan. Pero pag may nanalo na, hindi naman naaalis dun yung title, diba? Politika, ganyan din. Politics natin, di ba? Dayaan, ba't si ganito yung nanalong mayor? Si ganito yung nanalong vice mayor? Pero syempre, tuloy pa din ang buhay. After 3 years, boboto pa rin tayo na magiging mayor. Ganyan. Ganun din sa inabangan nating mga pageants. So, kung masama pa rin ang loob natin, gawa na si Patay may nanalo, ba't hindi na-strip yung title? Wala tayong magagawa. Move on lang. Kasi nangyayari talaga to. Kahit, sabi ko nga, kahit hindi pa tayo pinapanganak, nangyayari na talaga siya. Kaya, yun, focus na lang tayo sa national pageant. At syempre, continue lang na mag-send at syempre, mag-enjoy sa pinanonood. At the end of the day naman, for entertainment purposes lang naman din mga to. Ito mga to, for entertainment purposes, hindi siya makaka-apekto sa mga buhay-buhay natin. So, na-entertain tayo, nagkakasundo tayo sa mga ganito, nagkakaroon tayo ng bubble kung saan nag-uusap-usap tayo ng mga, alam mo yun, ng mga ganitong eksena natin, outside sa mga personal buhay natin, kasi nga ito yung hobbies natin, nagkakasundo tayo, edi good to go pa rin naman tayo. Do you think Ileana will join MUPH 2026? Sabi ni Oreo, baka na lang natin sa Monday kung may magpapakita Ileana. Sa newbie, si Tara daw talaga magaling sa top 5 sa national and supra. Third, Eloisa kinapos this year kaya. Supra third. Eloisa kinapos this year kaya. Si Tara. Si newbies. Si Gabi. Si Gabi yung yung newbie last year. Si Gabi yung umakyat. Inaakala ng lahat si Eloisa kasi syempre prototype ganda ni Eloisa. Pero kasi iba tinulugan si Gabi. Sabi nga natin na magtutulugan si Gabi kasi si Gabi undefeated sa probinsya niya. And then end up si Gabi talaga yung umakyat. Yeah, yun. Gabi. Pag sumali siya ng placement mo, sabi ni Kate. Sino? Sino Kate? Ayan, Gabi ulusok daw sa final, sabi ni Abs. Correct! O siya, hanggang dito na lang muna tayo. Nagkita-kita tayo sa Monday sa mga pupunta sa MOA, Kita Kids, City of Dreams, Kita Kids on Monday. And then, ingat kayong lahat. Happy weekend.
And happy Valentine. Sa mga na-late guys, i-repost ko to sa YouTube. Doon nyo na lang sundan. I have YouTube, Carl Loyola, and then Facebook, Carl Loyola din. Okay. Bye-bye! Good night! At syempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.